matagumpay na HR manager si Edith. Ngunit naputol ang tinatamasang tagumpay sa karera. Namatay ang kanyang ama at nagkaroon ng Alzheimer's disease ang kanyang ina. Noon nagdesisyon si Edith na iwan ang trabaho para alagaan ang naiwang magulang. Kahit na dumadaan sa pagsubok, larawan pa rin ng katatagan si Edith. Sa kabila ng pag-aalaga sa may sakit na ina, sumabak sa isang desisyon si Edith. Maipagpatuloy lamang ang naudlot na karera. Nagtayo siya ng sariling kumpanya. Hindi naging madali ang ginawa niyang desisyon. Sa loob ng 4 na taon ay dadalawa ang kliyente niya. Hanggang makapanood siya ng The 700 Club Asia. When they show the victims of calamities, I was really moved. So I gave a one-time gift of 2,500 for Operation Blessing. Laking gulat ni Edith dahil 2 linggo pa lamang mula nang nagbigay siya ng donasyon sa 700 Club Asia ay nakatanggap agad siya ng pagpapala mula sa Diyos. We received a call from 4 companies immediately needing our service. Nagpatuloy si Edith sa pagbibigay sa The 700 Club Asia at nagpatuloy din ang paglago ng negosyo. Tremendous yung naging growth ng company. Not only here sa local, we even have offer of job orders from abroad. Lubos ang pasasalamat ni Edith sa Panginoon. Whatever achievement I have, I give Him honor. It's my prayer that a lot of people will discover what 700 Club is doing for the country. And people would really have a commitment to give their share so that we could do more for our country. Iba talaga ang Panginoon pag nagtiwala ka at nagbigay ka, no? By faith, He will really bless you. Yes. Like in the case of Edith. Oo. Dumating agad yung 4 na calls for asking for their services. That's Galing. right. Kasi ang gusto ng Panginoon He wants to bless us so that we can bless others. If our hands are Tight. nakatikom ng ganyan, paano malalagay ng Panginoon yung blessing sa kamay natin kung nakatikom? So, kung binuka na yung kamay natin para magbigay, mas lalo tayo i-bless ng Panginoon. So, we can be a channel of blessing. Tama. Channels. Puso para sa mga mahihirap at may pangarap para sa ating bansa. Kung kayo ay katulad ni Edith, isang wais na negosyante na naghahanap ng magandang investment, bakit hindi ninyo subukang mag-invest sa gawain ng Panginoon? Katulad nito.